Walang gustong lumapit sa Villa San Roque tuwing gabi. Nakatayo ito, pipi at malungkot, sa gitna ng luntiang kakahuyan sa dulo ng baryo. Sabi ng matatanda, bawat pamilya na sumubok tumira roon ay nililigalig ng dilim, mga aninong wala sa lugar, boses ng mga batang walang katawan, at lamig na hindi kayang takpan ng kahit anong kumot. Isang araw ng Hunyo, napilitan ng pamilya ni Mang Andres na doon tumira, dala ng kakapusan sa pambayad sa upa. Lumalang pero matibay, sigaw niya, pilit na tinatago ang kaba. Lumipat sina Andres, ang asawang si Lina at mga anak nilang sina Maya at Gelo. Sa unang linggo, puro kakaibang tunog na ang naririnig. May nagbubukas ng gripo kung gabi, yabag sa hagdan kahit tulog ang lahat, at maliliit na tawa mula sa banyo kahit walang naroon. Madalas na rin silang pagkakaroon ng bangungot. Si Maya, madalas magsalita habang natutulog, laging inuulit, "Huwag po, huwag po." Habang si Lina, kadalasang nagigising na pawisan at namumutla. Ayon sa kanya, may malamig na kamay daw na humihila sa kanyang paa tuwing madaling araw. Isang gabi, nagising si Gelo na parang may huminga pong hininga sa kanyang batok. Pagdilat niya, nakita niyang may bata sa paanan ng kanyang kama. Nakaputi pero putik-putik ang damit at puno ng surot ang balat. Nakatitig at parang gustong magsalita pero walang tinig na lumalabas. Kinabukasan, pilit inaling ni Andres ang mga anak. Pilit linisin ang bawat sulok ng bahay para mawala ang mga anino. Pero habang nililinis ang likod bahay, ay may nahukay silang maliit na baul. Luma, may mga ukit na kakaiba at puno ng mga buhok, punit na damit at litrato ng isang batang babae na nilagyan ng krus sa noo. Napatanong si Andres sa matandang katiwala ng villa. Doon sumabog ang kwento. May batang nawawala noon, anak ng unang may-ari ng bahay. Nang mawala siya, gabi-gabi na ang kalabog, iyak at hagik-hik. Ginantihan daw ng espiritu ang villa. Ginuha ang saya ng sino mang maglakas loob sumalungat sa dilim. Mula noon, parang may mas malupit na kapangyarihan ng gumising sa Villa San Roque. Tuwing 2:00 ng madaling araw, sabay-sabay silang mahahanapan ng sugat, galos sa binti, pasa sa braso at minsan marka ng kuko sa likod ng batok. Si Maya, lalong naging tulala, palaging nagdurugo ang ilong at namimitig ang mga daliri sa lamig. Isang gabi, nagsara ng lahat ng pinto si Lina. Pinuno ang bawat sulok ng asin, lason na bawang at mga dasal, ngunit sumambulat ang lahat ng ilaw. Biglang umitim ang paligid at sa loob ng sala nakita nilang unti-unti. Sa bawat pader, bumubuo ng hugis ang anino ng isang batang babae. Sinundan ng mga boses, masakit sa tenga, umiikot ang hangin. "Ibalik niyo to!" Tinangkang tumakbo ng pamilya palabas, pero bawat bintana at pintuan ay biglang naglaho. Isa-isa silang hinila ng malamig na anino. Sa huling sandali, naramdaman ni Lina ang matalim na mga kuko sa anyang balikat, habang napapansin niyang si Maya at Gelo ay sabay na lumuluhang nakatayo sa gitna ng sala, paliit ng paliit ang mundo sa ilalim ng dilim. Kinabukasan, hindi na natagpuan ng pamilya ni Mang Andres. Walang laman ng villa kundi mga larawan nila na bago palang nalilimbrag. Lahat nakapikit, lahat nakangiti, pero lumuluha ng dugo. Sa bawat umaga, mula doon ay maririnig na ang parang amoy sunog na buhok, at nagmumula sa villa ay ang mga mahihinang tawa at iyak na nilalamon ng hangin. Sabi ng mga tao sa baryo,
Kung maririnig mo ang tawag langit ng bata tuwing gabi mula sa kakahuyan, huwag kang sasagot. Kapag may malakas na kalabog sa Villa San Roque, huwag mong sisilipin dahil minsan ang dilim ay di basta monstro. Ito ay sumpa na buhay, gutom at walang hanggan sa paghahanap ng kasama.